Hello, what's up guys? Sa video ito, ituturo ko naman ang tamang paggawa sa cellphone na walang signal. So, ang model po pala nito ay Samsung A11. So, ayan, kung napapansin nyo po, yung button niya ay iba na, pati yung camera lens ay nabasag na. Bago na rin po ang LCD nito, ang sabi niya, nagagamit naman niya sa Wi-Fi lang, pero pagdating sa SIM ay hindi daw gumagana ang signal. Ayan, kung napapansin nyo po, no service lang po ang nakalagay. So, wala po kayong makikitang signal, hindi po yan nagkaka-text, hindi nakakatawag. Pero, pag dating naman sa Wi-Fi ay gumagana daw. So, ayan, i-check natin yung SIM card niya kung good ba or hindi. So, gamit po tayo ng ibang cellphone. So, dito guys, meron tayong tips kung saan po kayo magkakuha ng mga ganitong pyesa or paano ito gawin na maging normal ang kanyang cellphone. So, abangan nyo po sa dulo ng video. Marami po tayong tips or paraan kung sa paggawa ng ganito kahit wala ka naman pamalit na bagong pyesa or hindi mo na kailangan mag-order pa sa online. So, ayan, yan po yung SIM card niya. Ayan, meron pong signal. So, ayan, kitang-kita po yung signal niya. Ibig sabihin, meron pong signal ang SIM. So, ibig sabihin, nasa motherboard po talaga ang tama. So, wala po sa SIM card. So, ayan, kahit walang SIM card, no service ang nakalagay. Dapat kung normal po ang signal, dapat emergency ang nakalagay kung wala man SIM card. So, ayan, nabuksan na po natin. So, madali na po siya buksan dahil dati na po itong pinalitan ng screen LCD dahil nabagsak po ito, nabasag. At ayun, nung nabasag, naapektuhan po lahat. Pati yung pinaka-signal niya ay nawala din. Ayan, una nyo i-check dyan, antenna. So, okay naman yung antenna. So, mag-proceed po tayo sa motherboard. So, ganun po yan guys. Sa paggawa po ng mga signal, unang-una nyo pong tingnan dyan yung antenna. Kasi minsan, pag pinalitan po ng LCD ang mga ganitong unit at hindi na ibalik yung antenna, ay ibig sabihin, pwedeng mawalan siya ng signal. Kanina naman, nakita natin na nagagabit yung antenna pero wala talaga siyang signal. So, ibig sabihin, nasira ang signal doon sa pagkakabagsak niya. So, ayan, dito po banda ang parts ng signal. Nandyan po yung WTR. So, unang-una, gagawin natin, baklasin po natin ang pinaka-caps niya or yung shade. So, dyan po sa ilalim ang pinaka-pyesa ng signal. So, ayan, abangan nyo rin po kung saan ako kumuha ng pyesa para mas makatipid kayo at pwede kayong kumita ng medyo kagandahan. Kasi hindi na po kayo mag-order sa online or saan mang store na pakukuhaan ng pyesa. Dito po sa video nito ay hindi po tayo magpapalit ng brand new na pyesa. Ang gagawin po natin ay original na pyesa mismo na galing sa unit at kung saan po itong makukuha. So, ayan guys, unang-una, tinanggal ko muna yan. So, hindi po basta-basta ang pagtanggal yan dahil iniinitan po natin ang motherboard at possible yan na mayroong puputok sa ilalim at pwedeng masira natin. So, dahan-dahan po pag-init or pagtanggal ng shade kasi pwedeng masira yan. So, ang gagamitin nyo pong air ay 370 heat at air naman ay mababa lang. Tama lang na hindi sitalsikan ang mga pyesa sa loob. So, ayan. So, naangat na po natin. So, madali na po iangat yan kapag naangat na po natin na umpisa na sa pag-angat. So, medyo malaki-laki po ang shield o caps na tatanggalin natin. So, meron namang iba niyan. Pwede naman natin diretsuhin yan. Pwede natin yan gamitan ng cutter or tweezer. Pero masira po yung shade. So, pangit na siya. So, ang ginawa ko dito ay tinanggal ko siya. So, ayan guys, sobrang init po niyan. Linisan muna natin gamit ang lacquer thinner. So, bago ang lahat, shoutout muna tayo. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout po sa inyong lahat. So, dito po banda, sa taas, ay yan po yung WTR. Yan, yung itim na yan. So, yan po yung WTR. 99% po sa mga no service ay nasa WTR lang, lalo na kung nababagsak. So, ayan. So, tanggalin po na natin. So, abangan nyo po kung saan po ako kumuha ng pyesa nito. So, yan po yung pinaka-signal niya. So, nandyan po nakakonekta ang lahat ng data, tawag, signal. O, yan. Isa lang po yan. So, ayan. Natanggal na po natin. So, yan po yung tinatawag na WTR. So, linisan muna natin. So, gumamit po ako dito ng flux. So, ayan. Nilinisan ko yung mga paa niya. Kailangan po niyan para mailagay natin ng tama ang bagong pamalit na WTR. Kailangan pantay siya para mas madali natin maayos. So, ayan. Linisan natin ng konti. So, natanggal na po natin yung makapal na mga tingga. So, tingga po yan ang ilalim niyan. So, maganda naman yung pagtanggal natin. So, ayan. Dito po ako kumuha sa mga scrap. So, marami po akong scrap na motherboard dito. So, kung meron po kayong mga unit dyan na mga patay-patay, kung isa po kayong technician, huwag nyo pong ibibenta ang mga sira-sira or scrap yung motherboard. Kasi doon po kayo magakuha at kumita ng malaki. So, ito po ang nakuha ko po ay galing sa Xiaomi na board. Halos po lahat ng latest na board nito ay pare-parehas ang mga IC or yung WTR. Kaya mas madali kayong makahanap kung mayroon kayong scrap.
Malinis ang WTR, so pwede po yan mapipisahan. At ang kagandahan po sa mga original na mga IC, lalo na ng mga ganito, hindi mo na kailangan i-revolve, diretso kabit na siya. So ayan, ginawa ko po dito ay tinanggal ko muna siya at ilipat ko doon. So hindi ko na po ito na-revolve dahil kapag maganda po ang pagtanggal at pantay naman yung mga paa niya ay hindi mo na kailangan i-revolve. At sa mga ganitong mga pyesa talaga, basta po galing sa unit, kahit hindi nyo naman i-revolve yan, diretso nyo na ilagay, ay sigurado mapapasignal pa yan. So ganun po ang ginagawa ko simula nung nagre-repair ako, hindi ko na po nire-revolve kapag mga galing sa unit na mga pyesa. Kasi tested po talaga ang mga ganitong mga pyesa at madali po siya mailagay dahil original ang parts. So ayan, yan po yung tinanggal natin na sobrang linis. So ayan, ilagay na po natin. Maglalagay po tayo ng konting plugs para mas kumapit ang pinaka-IC na ikakabit natin. So ayan, parehas na parehas po ang code niyan. So sa pagkabit po ng mga IC nito ay kailangan meron po yung tuldok pala. So kailangan sundan nyo po yung tuldok para mas magawa nyo ng maigi. At madali nyo pong maayos, hindi na mag-init pa ng init kasi mayroong ano nito, kapag magkamali ka ng lagay ay tatanggalin mo na naman at lagi mong mainitan ng board ay possible na puputok ang board at lalong masira at mapapagalitan tayo ng may-ari. So ito guys, isang lapagan ko lang ito, lalo na pag original ay napaka-satisfied po talaga at hindi po kayo mahirapan, lalo na pag galing talaga sa unit. Napakadali lang po niyan ilagay. Sana nakakuha din kayo ng idea at lalo na sa mga nagsisimula pa lang, ang pinaka-the best talaga na pyesa yung mga galing sa unit na original talaga siya. 100% satisfied customer. So ayan guys, yung shelf na tinanggal ko kanina ay ibinalik ko rin siya na hindi nasisira. So parang wala lang nangyari. So ayan, ninang ko na siya, hindi ko na ininitan. So pwede naman natin hinangan ang gilid-gilid, matibay din po yan. So ayan, pantay na po siya, normal na. So ganun lang po kadali ang ginawa ko. So at titingnan po natin mamaya kung magkakasignal na ba. So dati po itong nabagsak, napalitan ng LCD. Pati yung mga buto nito nawala, pati yung camera lens ay wala na. So wala po akong pamalit na camera lens. Kung meron lang sana ay ipipray ko na. So ayan, ibalik na natin at wag po kayong kukurap. Tingnan po natin mamaya kung gumana ba yung pyesa na ikinabit natin. So hindi ko na po siya ni-revolve. Kung napapansin nyo kanina, diretso ko na po siya nilapat. So tips po yan, kung original po talaga, pwede nyo na ilapat diretso. Hindi na kailangan pang i-revolve. Or bibili ka pa ng revealing plate. So, dati naman wala namang mga revealing plate. Ngayon lang po yan ang mga revealing plate. Nagsimula lang po yan sa mga Android na mga Xiaomi. Dati naman, di na kailangan ng revealing plate. Linis-linis lang. At normal na siya. So, ayan, may kabit ng maayos. Mga buton talaga nito ay nagsitalsikan. At napaka-genius din po ng may-ari. Dahil nagawa niya ng paraan ang buton at ang pulyom. So, ayan, iuna po natin. At wag po kayong kukurap. At sana mag-success po tayo. So, ayan, yung camera talaga niya ay malabo na rin siguro yan. So, hindi na natin palitan ng lensa kasi hindi wala naman tayong usapan na papalitan. So, yun po yung pinagkukuhaan ko ng parts. So, tested po ba ang mga galing sa unit? So, ayan, malalaman po natin. Ayan, nag-una po siya. Ayun, 100% nagawa po natin. Nag-signal din po kaagad. Ayan, sobrang lakas po ng signal. Lumagpas sa bubong. So, ayan, lumabas na po ang 4G. Wala na pong sakit sa ulo. Hindi na po natin mai-check ang loob dahil meron pong password. Iniwan po pala ito ng may-ari at binalikan ng isang oras. So kalugar ko lang din po ang nagpapagawa. At dahil wala naman tayong i-check nito at signal lang naman ang pinapaayos, ayan, na-solve na po natin. At sana nakakuha po kayo ng idea sa paggawa ng mga ganitong problema. At sana huwag niyo pong kalimutan mag-like sa video, mag-share, mag-follow sa aking FB page at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat po. Ito na po yung kinuhaan natin na scrap na board at ito po yung IC na luma na sira. So wala na yung gamit. Parang jowa mo yan namang luloko. Patapon. So ayan guys, tapos na po tayo. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video.